Ayan, silip-silip muna tayo kasi siguro sa Sunday na namin yan ililipat sa lupa. Pero depende pa rin sa panahon. Oo nga. Kagandahan lang. Ayan, stable naman sila at medyo lumaki na. Ang okra namin, napakaganda oh. Yan. Ayan nga. So yung puno namin dito, dandahan na siyang nagkakaroon ng dahon. Nawala na yung mga parang bulaklak niya na kulay green. Ayan oh. Parang bulaklak kasi yan eh. Ayan yung unang tutubo. Tapos pag magulang na, ano na yan, maglalaglagan na. Magiging puti, maglalaglagan. Tapos kapalit niyan is dahon. Tapos yung crab apple namin, ayan, kulay puti. Yung ibang klase po neto, yung kulay ng mga bulaklak niya is pink or minsan parang light pink. Malakas yung hangin. Ayan no. Kala mo may bagyo. Puno-puno yung barrel ng tubig. So, meron na tayong libreng pandilig. Ayan o, puno na pa. Oo. Hindi ka na kailangan bumukas pa ng gripo dyan. Uulan pa ba? Hindi ko sure. Pati yung basurahan, lagyan mo ng tubig. At least ma-save na yung mga ilang araw natin na pangdilig pa. Dami na niyan. Ayan po yung lilac, oh. Magbubloom pa lang. Ay, oo nga pala. Bumalik na naman yung ano. Ano yan to? Yan, oh. Kala ko nga hindi na siya babalik eh. Ano na? Yung... Hindi yan lily? Lily yan. Iba pa yung lily na to? Oo. Yan oh. Tinayang oh, lily na? Ito siya oh. Ah! Bumalik na siya. Tapos ito pa oh, ito oh. Ayan oh. Oo, ang dami yan oh. Tingnan nagdamo ako, duwa man lang na imuging tanom da. Oh, tapos ang dami siya oh. Kaya gusto ko nga ilipat yung iba eh. Ay, siya to. Hala, dadong, nalanta, na sobrang ng lamig. Siguro magkakaroon ng bulaklak yung peony natin pa, no? Meron siyang, ano, parang bilog sa gitna, oh. Parang na. Uy, lagyan mo ng fertilizer, ganun daw yun. Nilagyan mo na? Ay, okay. Kumustahin natin si Dahlia. Nahiyang din yung Dahlia, eh, oh. Parang meron lang siyang konting pasira na mga dahon pa. Okay lang yan. Kasi mga luma yan eh. Ang importante dyan, ito. Yung bago, no? Bagong sibol. Yan. Ito yung mga... Tapos lalabas yan dito. Kaya okay lang yan. Ganun talaga. Ayan, oh. Tsaka established na yung ugat mo. Biglang dumami yung mga damo-damo namin dito. Para ng Encantadia dito pagpasok sa amin kasi may mga dahon-dahon na. Dito nga sana, magtatanim ako. Ano kaya itanim ko dito? Sa gilid? Kasi malilom siya eh. Medyo malilom siya. Siguro tanim ko dito. Ewan ko kung ano ba yung... Hindi rin pwede kasi kailangan. Dapat may araw yung sili. Alam ko na. Yung mga pechay. Kasi pwede yan eh kahit... Celery. Hindi siya bumalik. Pero ang ganda ng balat ng kahoy, no? Ayan, no? Dinagdag niya dyan. Ililipatan na lang niya yan siguro ng ibang halaman. Ayaw mong pabunot yan. Oo nga. Parang makahiya. Asan na yun? Kamustahin natin yung tulips. Ayan, no? Ay, ang ganda ng kulay ng mga naiwan. Yung iba nga parang na-dry, oh, pa. Hindi siya nagkaroon ng bulaklak. Pero at least nakita natin, 'di ba? Yung
Mga unang bulaklak niya na maganda. Okay. Ito yun yung parang ano nun. Ganyan talaga yung kulay niya, no? Yan siya, sunod niya. Malalaki sila, no? Tapos may time na nag-open siya. Tapos pag siguro pa pag malamig pa, nag-ano siya, titiklop. Ayan po, malakas lang yung hangin pero maaraw siya. Kaya ayan, magsasampay po tayo dito sa labas. Gusto ko pa rin yung mga sampay natin. So yung mga ka-viewers, para makatipid kami, ayun nga, dito kami nagsasampay pagka gantong panahon. Kasi maganda na yung sikat ng araw. Medyo malakas yung hangin, pero hindi naman siya liparin siguro. Pagpag mo, Beng. Tinutulungan na ako ni Beng Beng. Siya taga-pasa ng mga nakahanger na. Dito naman po kasi sa amin, sa Regina, hindi naman bawal magkaroon ng gantong clothesline or sampayan. Kasi nung nakaraang videos namin, nung last year ata yun, nagsampay kami dito. Tapos may nag-comment na sa ibang part ata ng US, bawal yung magkaroon ng clothesline or sampayan. Ayan. Pa-comment na lang po kung sa inyo bang lugar bawal ba yung sampayan or hindi. Kasi dito sa amin hindi naman. Kasi baka may ano lang, no, may mga ibang part lang siguro na pinagbabawal. Dito naman kasi kagaya nito. Ano naman, kumbaga backyard. Ipagpag mo papunta doon ba? Tapos ano siya, tago kasi may mga fence naman. So hindi naman masyado nakabalandra sa daanan ng tao. Or baka sa mga exclusive siguro ng mga subdivision, ganun. Doon sa dulo mo lagay, Ben. Doon sa dulo. At maganda po ngayon kasi nakakatipid, 'di ba, sa kuryente. Dahil nga ito, ano na 'to eh, kumbaga napigaan na siya. So, kung halimbawa doon ko siya patutuyuin sa loob, ida-dryer ko lang. Eh dito, pag halimbawa maganda naman yung panahon, siguro mga 1 oras lang po to. 30 minutes or mga 40 minutes ganyan. Lalo malakas yung hangin. Mabilis po siyang matuyo. So ngayon yung labhan ko panay decolor. Yung ibang medyo light color andun, isasalang ko pa. Ayan. Diba ang bilis? Maganda pagka may katulong ka na yung taga-sabit ng ano, ng hanger. Mas mabilis ang kilos. Okay lang yun, Teng. Mamaya na lang. So ito, meron kaming sampayan din ng mga medyas. Ayan. Nililipad ng hangin kasi wala pang laman eh. Dali. Lalo na pagka manipis lang yung tela ng damit, mabilis lang siya matuyo. Doon sa dulo mo pang ilagay. Hanggat maganda pa yung araw, dito po kami nagsasampay. So ayan, yung mga natira, mga medyas na lang. Dito ko na lang siya isasabit. Yan. Okay na, Beng. So yan po yung aming ulam. Ngayon ay adobong sitaw na paborito ni Beng Beng. So timplahan lang natin siya ng suka at toyo.
At kapares po niya is, ayan, maliliit na pork. Ipiprito ko lang. Tapos may butter lang siya. So, combination ng cornstarch, rice flour, tsaka meron siyang crispy fry. And nilagyan ko rin po siya ng malamig na tubig at may konting baking powder. Ayan. So, ibababad ko na po dito lahat ng pork at ayan, hayaan ko lang siya ng mga ilang minutes bago ko siya i-fry. So, yung mga ka-viewers, luto na po yung ating adobo. At luto na rin po yung ating pork. So, pwede na tayong kumain. At hanggang dito na lang muna mga ka-viewers yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye!